Bye or good afternoon. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is June 20 June 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may City Plaza Lingdi sa may Bonifacio Global City po yan. At Taguig at dadalhin po natin sa may Eton Emerald Lofts sa may San Antonio Pasig. San Antonio Pasig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger ano po. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Yung lugar ba yan? Ito mga nagkakaaraw ba sa seryo yung Sarangani? Maulan ba tayo? Oo, baka kasi nag-contribute kung naging maulan the past days baka naka-contribute yung baka lumambot yung lupa sa area. Pero nito sa sa maghapon na pag-ikot ninyo, may natutukoy pa kayo ng mga bridges na nasira, mga public infrastructure, kasi tinatanong ko inyo, di ba may tulay? Meron pa mga area na sa highway ang hindi pasabot ko kasi meron mga dibris mo po ang gawin sira. Tapos nag-delay po na talagang sisama na talagang nasira ko. Pero nahirapan tayo tumatok sa munisipyo ng Ganto. Ilan pong tulay yung pinag-uusapan natin na sira, Sir Rene? Sa po natin, ang level po ng sa Alagel, sa Blanc po at sa Malakpasan po. Mga tulay. Ilan ho yun? Okay. Matatlo po. Sila na medyo dito yun po. Dito naman, bawat na dito sa Blanc. Okay. So meron pong isolated na lugar, hindi mapasok ng tulo o mapuntahan ng LGU kasi putol ang tulay. Yung nga po sa Blanc, pero ngayon, ginagawa po ng paraan na maka-recapable po like dito po sa paraan. Meron tayong nakita rito, may video. Ito isa sa nabanggit yung plan, merong lugar tapon, familiar ba rin ang tapon? Yan ata, merong bridge. Yan ba yung isa sa mga bridge? O ano to, parang bagong gawa lang? Ito ata hindi passable talaga kasi nabali yung dulo niya eh. Opo, yan po yung sinasabi ko. Pero sa Iceland na at least, magkaroon na kayo yung medyo po para at least mag-type kasi pinapasukan para at sa pang-isip Monitoring mo ninyo sa mga ospital. Kung may mga tahan ba doon na confine, nahilo, anong monitoring? Pero wala naman pong sira ng mga pader o halige na malalapit namin sa mga hospital natin. Paano po yun? Hindi na muna magagamit yung hospital na. Anong hospital po yan, Sir Rene? Sarangani Provincial Ito ay sa Hospital. Alabel, tama po ba? So, paano po yung mga pasyente mo ngayon?
Ano po, nag-iisip po sa nag po kami ng sir. Virtually, makasya po lang po sila sa sir. Para, ilinis po namin ang umaga ang pag-isip. Yun ang priority namin na pag-isip dito sa our governor na unahin yung hospital sa hospital. Bakit bukas pa? May panahon pa ngayon para mag-inspect. Delikado pa nga daw. Dahil sa bayan. So, assessment bukas pa lahat. Ako din na yung isa sa kanila yan, pero ano mag-isip talaga natin ano ba lugar po sa lahat natin sa marami ng Eskwelahan, mga damage mga eskwelahan. meron po namin po sa mga eskwelahan na merong medyo na damage at meron na tumahay ay mga pa. Pero hanggang ngayon nagpapasilibit po kami. So ngayon nakapagbigay ko lang na naitala namin dito na talungon meron sa around 24 schools na nag-start sila na not only Kanina sa umaga, nagpa-evacuate ang PBOX sa mga coastal areas. Sabi nyo, ang daming lugar dyan sa Sarangani na coastal. Ngayon po ba bumalik na yung mga residente doon sa kanilang bahay, sa mga baybayin? Kasi lifted na po yung tsunami alert. Yan po. Nung nag-receive ko na yung PBOX na tsunami alert, immediately nagkaroon po ng evacuation po ang mga coastal barangay namin. Magkaya po sila sa mataas na lugar para ngayon po sa kanilang safety. After na ma-receive namin dahil yung termination ng tsunami alert, dahan-dahan na po sila bumabalik po sa kanilang mga residents na mabay. Ay, paano makakapagsimula na bumalik sa normal yung mga kapuso natin? Kaya lang, ang laki pa ng recovery effort na kailangan gawin sa Jensan ay sa Sarangani, Perez. Dahil ang dami po yan ng mga nasira. Ayun lang, yan po ang mga nagagawin para mag-gather ng mga information po at gamit po. Sige. May abiso bukas, may pasok, lahat ba? Wala? 72 hours yata sila walang pasok eh. Wala pong pasok kami po na 72 hours po ang dinigay namin na walang pasok na mga estudyante sa gobyerno at sa Okay, salamat sa Sir Rene, oras. thank you ha. Mag-ingat po kayo. kailangan po Magandang hapon po. Thank you. Usap natin si Ginoong Rene Consalan-Siawang yan ng PDRRMO ng probinsya ng Sarangani. Sumeradyo, DZWB, Special Covenant. Kaya maya, ikutin po tayo sa iba pa mga lugar, mga kapuso. I-expect natin, Epekto nitong lindol. kasama na ba yung 17 na yan doon sa report ng o ng OCD kanina? Umabot sa Central na 19. 19. 19 yung nakarating sa kanila. So, kung hindi pa, di tataas yung bilang ng total na hawak ng OCD. Oo. Oo, although ayaw natin na talaga matagdagan mo talaga mo ito. Ayaw natin inasahan na kanina ang reported kanina. Oo, di ba? Pero sa buhay ay talagang napakalaking bilang na ngayon. Kasi yung problema dito, ang daming nasira na infrastructure eh. Bumagsak, nagka-landslide, di ba? Yung lindol, sa sobrang yanig ng lupa, ibigay ang lupa na, no, sabi mo nga kanina pa, kung ulan sa gabi. Di ba? Kung na-saturate yung lupa, no, sinabayan mo na malakas ng pag-yanig, nagsunod-sunod dahil hindi ka lang aftershock. So talagang bibigay at bibigay. Yun ang ito doon. Grabe nung mga kapuso. Unang araw ho ng pasukan ho ngayon ha. So ito po ang sumalubong po sa atin. Naway itong mga aftershocks. Meron po mararanasan yung mahina na naman. Kaya na ho ng ating katawan ho at kaya na ho ng ating mga lugar ho dyan. Dahil mahirap. May mga bumagsak pa ho nung mga Naman yung mga gusali, di ba? Gusali. Konkreto eh. mall, kung Oo, yun. correct. Konkreto yun. May mga kainan pa ho doon. Nakikita mo yung sa mall na yung may bandang pader, di ba? Yung kasad, yung harapang bahagi. Parang pinupulit ang papel eh. Parang biscuit na parang ginalo mo lang doon. Nagkakaroon ako ng crack. May lugar pa nga doon na merong lumabas na tubig mula doon sa crack na Parang nagkaroon lupa. ng talaga. Baka may tubo doon ng tubig
Tapos nagkaroon ng parang screen, di ba? Interview yung ginamit sila ron eh. Oo, yung lalaban eh. Siguro kung may makausap tayo from Bebop para bigyan tayo ng update pa sa Pero sabi ng Bibok sabi ng Bibok, itong karamihan kapag ganito kalakas ng lindol, matagalan ang aftershock nito. Tapos wala nang magiging sa lakas ng 7.8. Pero karaniwan, may malalakas pa rin na intensity na mararamdaman yung mga residente. May sa mga lugar na naniyanig mo ng malakas itong 7.8 nito. At ang kaninang information ay matapatos trends yung gumalaw, hindi ba? At saka yung intensity mo umabot to sa intensity 7. Yes. Ganun din. Almost para sa lakas. Nakita kanina na parang intensity 8. Meron Ang lakas eh, pero kailangan natin i-concentrate sa Bibok. O sige natin na report ni Christian Martin. 3 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Sandy Po, sinampahan po ng reklamong defamation ni Senator Edwin Tulfo dyan po sa Pasay RTC. Christian Manyo, Christian. Pero sa na dumating sa tanggapan ng Pasay Regional Trial Court, si Senator Erwin Tulfo at kanyang mga abogado at sinampahan ng formal na reklamo ang 3 sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguard ni Sandy Po o Umay Maleta Boysta, partikular na ng kasong oral defamation in relation to cybercrime. Ayon sa tanggapan ni Senator Tulfo, may kasunod na kumuli mga irresponsable at walang bagyang aligasyon ng ilang bodyguard ito na sa ginawang meeting ng Cayetano Black noong nakaraang linggo at lumunay ang sunod o may feedback o pagtanggap ng maleta at pera na maging trademark trafficking. Ayon Tulfo, ito maaaring palagpasin dahil sa mga kasinungalingan at paratang na dapat munang sagutin ng mga dating bodyguard ni Coto Corte. Niniwala naman ang senador na politika ang nasa likod ng paninira sa kanya dahil sa pagtama nito sa bagong majority block at resulta ng mga naglalabasan na survey. Ako, si Chris Samanian, survey sa radio, DPWC, Balitang Totoo. Salamat, Christian Manyo. Babalik po tayo. Sabay lamang double Y sa double B po ito. Labanan ng fake news. Dapat na po. Dalawa na noon natin. Telemora. Alas 4:21 na oras hapon. Double Y sa double B. Sa radyo, DPWB. Balita Totoo. DPWB. Number 1 sa Mega Manila. Greenfield Condition to Win promo. Buy 250 pesos worth of participating Greenfield products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first $500,000 scan. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more. Colorado 2019 August 19, 2026. UHSCA CCHUHSR or promo number 00533 Palagatin ang pag-ibig sa pamamagitan ng Rhino Herbal Tea. Makakatulong ito para palakasin ang stamina with proper diet and exercise. 39 pesos lang per sachet SRD. Available ito sa mga suking musika with the Virgin, Watsons, Star, PGT at ibang partner na musika. Rhino Herbal Tea para lagi mas speed. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga amateur at professional photographers sa bansa na sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok dito ang temang Kids at Play na layunin maipakita ang mahalagang aral sa mga simpleng laro ng kabataan. Ang deadline ng submission ng entries ay sa June 30, 2026. Para sa kompletong detalye, bisitahin ang PAGCOR Photography Contest 2026 official website sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Makaon ka sa TV o on air sa radyo. Hanggang dapat running lively at full of energy. Hello! Mga kabitan! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always after service. Pwedeng lalang-lalang niya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule. Kasi ang team, MX3 Capsule. Ito ang nabilis. Paalala, ang MX3 Capsule. Ito ang dapat sa paggamot sa Gusto ko kay Panalo Season 5 over 600 pesos worth of items ang pwedeng makatalunan when in unanticipated products. Ilagay pa rin yung every sa soft drinks ingredients sa limunan sa drop boxes nationwide.
Outlet Building, SPIC, at Inisa at Lady Stores. That's that. Posters and billboards for details, terms and conditions apply. Promo runs from May 30 to August 7, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0588, series of 2026. PA FDA registered permit number NDA SPP 2026-042-111-5133. Cream for condition to win promo. Buy 250 pesos worth of participating cream soap products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 balance scan. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more. Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CTHHSR or promo permit number 0356 series of 2026. Number 1 sa Mega Manila. Superado, DCWB. Balitang tama, balitang totoo. Double way sa Double B. Alas 4:24 na ho ng hapon, narito na muna ang ating Double B, bagong-bagong balita. Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani Province kanina umaga, umakyat na sa 19 ayon sa Office of Civil Defense. Naabot naman sa 134 na individual sugatan, habang 7 ang nawawala. Mga aftershock matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa layumanig sa Sarangani Province, maaaring abutin ng ilang buwan ayon kay PIBOX Director Teresito Baculpor. 18 dating kawan umano ni dating Congressman Zaldi Co, hindi nakangamba sa isa sa pangkaso ng ilang senador laban sa kanila dahil sa alegasyon nilang nagkatid sila ng mali-malitang pera sa iba't ibang personalidad. Mga dating tauhan umano ni dating Congressman Zaldi Co, mas mabuting tawagin na 18 basureros. Kasunod ng panawagan ng AFP na huwag silang tawagin 18 Marines, ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Motivated na sumori sa halaga ng ilang ari-ariya ng kumpanya ng pamilya Villar na hindi nila pinahintulutan. Ang paglalabas ng ulat na nagkakahalaga ng 1.3 trillion pesos ang lupain na kag-aari ng kumpanya. Land Transportation Office naglabas ng show cause order laban sa driver ng Sport Utility Vehicle o SUV na nang-hit and run sa tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway. Double way sa Double B. Superado, DCWB. Special coverage. Pantay. Pistol. Tuloy-tuloy tayo special coverage ngayong hapon ng Lunes. Mahigit sa 6,000 paaralan sa Mindanao sa ilalim sa safety checks ng DepEd matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Sam Nelson, Sam, pasok. Sa ilalim na ng Department of Education sa safety checks ang may sa 6,000 paaralan sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Tocagien. Ayon sa DepEd, pinag-usap ng Education Secretary Sani Angara ang mobilisasyon ng safety checks at emergency team sa mga paaralang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol malapit sa Sarangani maging sa mga kalapit na lalawigan sa Mindanao. Pinakilot ng DepEd ang kanilang mga engineer at nagpadala na ng mga structural engineer mula sa Central Office upang makapagsagawa ng inspeksyon at damage assessment sa mga naapektuhan paaralan batay sa mga paunang ulat. Nasa 6,224 na mga paaralan sa 5 rehiyon ng apektado ng lindol. Kaya naman nasa 3.2 na medong mag-aaral at 128,000 na mga guro at personnel ang naapektuhan dito sa insidente. Tiniyak naman ng DepEd na may naandang tulong ang pamalaan para sa pagmumuli at rehabilitasyon ng mga nasirang pasilidad. Ako ay kapit sa David Maraming dito sa Malitang Totoo. Work from home ay pinaputos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa matanggapan ng Ombudsman sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Detalye Renuevo Glenn. Pinag-work from home ng Punani Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga kawani sa lahat ng opisina ng Ombudsman sa Mindanao dahil pa rin nangyaring malakas na lindol. Dahil itong pasiguro ang kaligtasan ng mga kawani ng Ombudsman. Sa ngayon nagpapatuloy umano ang inspeksyon sa mga tanggapan ng Ombudsman particular sa ENC Building sa lungsod ng Davao at Alo Building sa Cagayan de Oro City. Pansamantalang suspendido rin ang pag-issue ng clearance test. Maaari namang magsupa pa rin ang mga complaint o reklamo sa pamamagitan ng email na Mindanao at ombudsman.gov.ph o kaya naman sa ombudsman@sportvideo at ombudsman.gov.ph.
Ako si Glenn Weber of Super Radio DZBB, Balitang Totoo. DZBB Special Coverage, one time in Dole. Samantala, Blue Ribbon hearing na pinamunahan ng Gatchalian faction. Pinawag ni Senator Alan Peter Cayetano ng cover of committee hearing. Nimpa Ravelo, Nimpa, pasok. Biggest cover-up meeting of our generation. Ganyan ang paglalarawan ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scam. Actually, yun ay consultative meeting. Matatandaan na nagpatawag din ng pagdinig ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano bilang nagiging pa rin na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at sa kanilang itinaos ng pulong ng nakaraang linggo, umarap ang 18 na mga dating bodyguards sa driver's seat dating Congressman Zaldico. Sabi ni Cayetano, sa pulong balitaan kanina lamang, dalawa ang Senado ngayon. Isa, Senate of the Philippines at isa, Senate of Malacanang. Naginaan niya ang Senate ay, yung hearing ay patawag ng Senate of Malacanang. Mga senador daw ang nagsasalita pero linyahan ng Malacanang ang lumabas. Dalawa rin daw ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang isa, Committee de Absuelto at ang isa, isang committee naghahanap ng katotohanan. Natin ngayon, you have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. Si Senator Alan Peter Cayetano, dagdag niya, o narito yung bahagi na sinabi niya, yung tungkol sa pagkikitigas cover-up committee meeting daw ang ginanap kanina. Whether the Senate will be under the thumb of Malacanang, and now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, kailangan niya makagawa ng paraan ang Senado na malaya makakapunta ang mga testigo sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang daw niya alam kung papayag si Senator Dante Marcoleta kung dalawa silang mga ngatiwa sa pagdinig. Pero nagilalabas sa mga video ang 18 na driver bodyguard si dating Congressman Zaldico at meron pang ibang gustong tumestigo na may hawak ng ebidensya. Hindi pa lang daw niya siya kung kailan niya nasusundan yung pagdinig dahil mag-uusap silang 10 sa kanilang grupo para unahin muna ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na nito sa Mindanao. Ako si Ninfa, dapat niya Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Si Congressman Leandro Lupita naman sumulat kay Senator Erwin Tulfo para i-head ang handaan na tumulong sa investigasyon ng bagong Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Isa Abendanya, Omali, Isa. Kinumpirma nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tumulog siya kay Senator Erwin Tulfo para ihayag at nahandaan na ipresenta ang mga nalalaman niyang impormasyon patungkol sa anomalya sa flood control project. Ay kay Leviste, ipinadala niya ang liham noong Biyernes o ilang araw bago ang consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Tulfo ngayong Lunes. Sinabi ni Leviste na nagpapasalamat siya kay Tulfo dahil sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal. Ay kay Leviste, available siya na tumulong sa pagsiyasat sa flood control project at iba pa mga proyekto ng DPWH. Anya, wala pang tulong si Tulfo sa kanyang liham. Ako si Isabel Malik, ng GMA sa Radio DZBB, Balitang Totoo. Salamat, Isa. Alas 4:32 na ho ng hapon, double wine sa double B pa rin ho ito. Tonight at Tuesday niyo, 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico, dating Senador Antonio Trillanes Ford. Si Ford Chief Gregorio Catapang iba pa dumalo sa preliminary investigation ngayong hapon kaugnay ng kasong cyber libel at perjury na nakahain sa DOJ. Tuesday, pasok. Nagsumitin ng reply at inulit ngayong araw sa Department of Justice ang mga pribadong complainant laban sa kasong cyber libel at perjury na isinampa laban sa 18 dating mga bodyguard o dating Congressman Zaldico. Ang kaso nito ay nadukas sa pagkakagayit ng pangalan ng dating Senador Antonio para influensya o manito ang International Criminal Court sa investigasyon sa extrajudicial killings ng nakalipas na administrasyong Duterte gamit umano ang pera sa maanukalyang flood control project. Nagamit din dito ang pangalan ni dating National Security Advisor Secretary Eduardo Año,
Triple Chief General Gregorio Matatang, Congresswoman Laila Dolina at Father Flavi, na umano'y tumanggap din umano ng malit-malit na pera galing sa flood control anomaly. Ayon kay Atty. Levito Baligot, abogado ng mga dating bodyguard ni Ko, kinwestiyon ng Ano po? complainant kung bakit Ay, bawal po dyan, ma'am. pahayag ng 18 dating Bawal po, bodyguard mayroong ni Ko, bantay pa na naman. sa orihinal na Dito lang po. na isinulili nila sa panel of prosecutors. Tugon ni Baligot, inisyan pa lang naman kasi ang isinuliting affidavit ng kanyang mga kliyente, hindi pa nakalagay dito ang lahat ng detalye Gusto niyo po ng dito? lahat ng kanilang nalalaman na kanilang isitiwala sa isang proper investigation. Pero dahil wala naman anyang investigasyon ginawa ang ombudsman dito, Ingat po, ang God bless po. hindi na lamang anya nila ang paglalabas sa mga pahayag. Sa kabila nito, sinabi ni Baligot na nakatanggap na siya ng tawag mula sa ombudsman sa mga ilan at hiningan na sila ng schedule kung kailan maaaring dumalo sa pagdinig ang dating dating bodyguard. Kaya dadaluhan anya nila ito sa June 11, 15, 16 at mga susunod pang patawag ng ombudsman. Para rito ilahat ang buong detalye ng kanilang mga nalalaman kasama ang mga larawan at video bilang mga ebidensya. Itinakda naman sa June 22 para magsumiti sila ng return to affidavit dito sa DOJ saka magpapalabas ng resolusyon ang panel of prosecutors sa nasabit mga kaso. Ang prosecutor sa New GMA Superadyo DWD, balitang totoo. Tayo po'y magbabalik. Stand by, mga kapuso. Tuloy-tuloy ang ating special coverage labanan ng fake news. Elora, alas 4:35 na ho ng hapon. Ang oras na ito ay inilid sa inyo ng Immunovac. Double way sa Double V. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.